Good afternoon, Skipper Bob. Medyo matagal po tayong hindi nakapag-vlog. At marami ang naghahanap. Nagtatanong, kailan tayo ulit mag-vlog? Ito po, try ulit tayo. Kung i-accept na ni YT yung ating content. Ang topic po sa araw na to ay para maging masaya tayo sa field ng pagmamanok. Dapat po, we always find our height. Yung, alamin po natin yung antas ng level of satisfaction natin. Tapos, yung pong kaya ng logistic. Yung budget. Kung ang kaya po natin dito lang tayo sa mga hack fight at mga panran. Ayun lang po ang ating tutukan ng pansin. Wag na po natin pangarapin yung makasalita yung kahit sa mga small time derbies o yung mga malalaking labanan. Always find your height and know the level of your satisfaction. Ganun din po sa mga inaalagaan nating manok. Alamin po natin yung limit ng ating logistic. Kasi pag nag-breeding ka po, doon napapasok yung sinasabi nilang unlimited na gastos. Lahat po yan. Kasi once na nag-acquire ka na ng breeding material, maghahanda ka ng breeding pen, tapos brooding pen, tapos yung ranges na paalpasan ng mga sisiw, at least meron ka mga individual na kulungan pagka sila ay maaga naglalaban at paghihiwalayin. Yan po ay pag-isipan natin, Kaya po ng mga brood materials. Kung ating lalabanan lang naman ay mga small time na hack fight, pulutan, at mga panran, kahit di na po tayo magkasparan yung mga mamahaling kuhan na manok. Tama na po yung winning line siya at maganda naman. Kasi para hindi po tayo mahihirapan ng husto. Kasi tandaan po natin na kahit po yung manok na yan ay ang dumalaga na yan, stag na yan, ay bili mo sa isang malaking farm, never po na magagaya mo yung magiging offspring ng mga manok na yan. Hindi mo magagaya yung performance doon sa pinagmulan nila. Kasi iba po yung facilities nila, iba yung pagkain at mga gamot na binibigay. Pagdating po yan sa atin, kahit binili mo yan sa mga show o kaya dumaya ka ron sa isang farm, pagdating po ng manok doon sa ating yard, mag-start na po yan na magkaroon ng tinatawag na pagbabago. Hindi na po niya tatawag na maybe sa first na production mo, okay ba siya? Kasi nandun pa yung tinatawag na hybrid vigor Yung healthiness ng manok nandun pa. So, makakuha ka pa ng na performance. Pero later, habang binibreed mo siya, mag-deteriorate po yung kasi nga, yung facilities at feed na ginagamit ay iba po
doon sa pinagmulan. Kaya kung bakit din lang po tayo na naglalaban sa fun-run, tama na po yung makabili tayo ng materyales doon sa mga kapitbahay natin na yung bagang tatandaan mo yung namili sa kay ganito na nagpanalo, tapos nag-breed siya, doon ka po magkakuha ng material. Kasi yung materials po na gagamitin mo, kumbaga sanay doon sa environment na katulad nung sa iyo. Hindi na po masyado magkakaroon ng tinatawag na stress o period of adjustment yung mga manok na na-acquire natin. Sa ganong paraan po, nakakapag-breed tayo ng okay din ang result at ayon lang doon sa level ng ating satisfaction. Kaya maging practical po para maging masaya tayo sa ating paglalaban. Yun lang po, magandang hapon. Si Skipper Bob. Ito, muli nagbabalik sa pagbablog. Good afternoon.